Unang-una po, napakaganda po ng introduction sa atin ni Yorme. Matagal na po kaming magkakilala, actually, ni Yorme. Sa totoo lang po, 2 taon po yung kanyang lamang sa akin, tsaka mga 10 paligo. Si Yorme po, isang mabuting kaibigan. Nung unang beses pa ako tumakbo, way back in 2013, nung 2019, di po tayo pinagpala nung panahong yon, pero si Yorme po tumulong at kayong 2025, tumulong po muli. Maraming salamat, Yorme at buong Manila City Hall. Alam niyo po mga kasama, nung mga huling beses po kami nakita ni Yorme nung kampanya, nung eleksyon. Sa totoo lang po, medyo long shot po tayo, medyo malayo po talaga. At nung panahong nakausap po namin si Yorme, humingi po ng tulong, sabi po niya, tutulong po sila. Hindi ko po alam kung polite lang siya sa amin, no? Kasi sa totoo lang po, napakalayo po namin nung panahong yon. In 2024, 1 year before election day, ano po kami noon? 24 to 32 sa survey. No? Ang layo po talaga. Pero kinayod po namin yon, hiniling po namin yung tulong ng ating mga kabataan, ng tulong po ninyo, at ng huli, nag-number 2 po tayo sa buong Pilipinas, at dito po sa Manila, nag-top po tayo. Kaya mula po sa aking puso, maraming salamat po sa inyong tiwala. At palagay ko po, yung pagiging, number 1 ba ako number 2 dito? Number 1, yung pagiging number 1 po natin, dito po sa lungsod ng Maynila, yung pinakamagandang pagsukli po dyan, yung pagtatrabaho para po sa inyo, araw-araw, habang nasa Senado po kami. Yung pagbigay pansin sa mga bagay na alam mo naming mahalaga sa inyo, mahalaga sa mga constituents po ng Manila, mahalaga po sa mga kabataan ng Maynila. Yun po yung aming pagsukli sa inyong tiwala. Yung pagsigurado na sa araw-araw po namin nasa Senado, ang binibigyan po naming pansin ay walang iba kung hindi ang mahalaga sa taong bayan. Nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging chairman ng edukasyon. Yan naman po yung ating sineryoso. Ngayon po, nais ko pong ibalita po sa inyo na ang taong ito, 2026, ito po ang taon kung saan pinakamataas ang budget ng edukasyon sa buong kasaysayan ng Pilipinas. 1.34 trillion pesos para sa edukasyon. Marami po dyan nakalaan sa mga classroom at kanina po humingi po ako ng update. Tama ba? 600 classrooms ang maibibigay dito po sa lungsod ng Maynila. Pero hindi pa nada-download yung pera, no? Pina-follow up pa po namin. Pero nakaplano na po yan na ganung karaming classroom ang maibibigay dito po mula sa national budget. At sabi nga po ni Yorme, kung may kulang pa, mula na sa SEF o mula na sa pondo ng Maynila yung kulang pa. Pero ito pong napakalaking pondong ito po yung mapupunta sa mga kabataan ng Maynila. Para hindi na po nagsisiksikan, hindi na po hirap na hirap, meron pong pagkakataon at paraan na makapag-aral, matuto at maging mabubuting mamamayan. Hindi lang po yan, pati rin po yung feeding program, nalagyan rin po natin ng malaking pondo. Baka hindi ho alam ng konseho, pero doon po sa special provisions ng GAA, nakalagay po doon, pwede magmowa ang isang syudad o munisipalidad sa DepEd at kunin yung prorated budget for feeding para kayo na po yung magpapatupad ng feeding program. Alam ko po, meron na kayong feeding program. Kung nais po ng lungsod na yung buong feeding program kayo na po yung gumawa, pwede rin pong kunin yung budget na yon. Sa gayon po, yung pagtayo ng classroom, pagkaroon ng feeding program, mas nabibigyan ng pondo ang mga syudad at munisipalidad na alam naman nating siyang frontliner talaga pagdating sa edukasyon. Kaya nga po, Mayor, di ba, kapag may problema, sila po yung unang-una. Kayo po ang unang-unang napupuntahan. Kayo po, alam na alam ninyo, hanggang sa eskwelahan, hanggang sa dami ng estudyante, ilan doon yung gutom, ilan doon yung nangangailangan ng tulong sa classroom, ilan doon yung nangangailangan ng tulong para makapagbasa at makapag-mathematics. No? So, ito pong realidad na yan po yung nire-recognize po namin para yung mga pondo na yan ay maibaba at maibigay po sa mga frontliners natin, sa mga syudad at munisipalidad. At sabi ko nga po, pagpasok po namin sa Senado, ang classroom gap sa buong Pilipinas, napakalaki. 166,000 classrooms ang kulang po natin.
At kung isang ahensya lang po ang magbubuo po niyan, tila imposible. Kailangan po yang ibayanihan. Kailangan po sabay-sabay tayo magtutulungan. Kaya kami po, sinulong po namin yung Classroom Acceleration Program na kung saan po yung pondo ng pagtayo ng classroom ay ipapadaan sa mga lungsod at munisipalidad para sa gayon po sabay-sabay tayong gagawa at sabay-sabay po tayo magbe-build para sabay-sabay rin dating maaagapan ang kakulangan ng classroom sa ating bansa. Sa gayon po, yung tulungan ng national at ng lokal, yung tulungan ng Senado at ng Manila City at iba pang mga city at municipality, yan po yung paraan para maibsan po natin yung mga problemang meron po tayo ngayon. Hindi po kaya yan ng isang syudad na mag-isa, hindi po yan kaya ng national na wala pong kasama, kailangan po yung tulungan na yan. At doon po sa Senado, makakaasa po kayo na ang kakampi po ninyo, si Yorme naman po, maraming kakampi po doon, pero ang isang kakampi nyo po doon, ang inyong pong lingkod, si Senator Bam Aquino. Kapag lagi po kami nakikipagkwentuhan po nila Yorme, sabi nga niya, yung mga systems kailangan ayusin, yung mga serbisyo kailangan paigtingin. Talagang back to basics po talaga. Pagdating po sa edukasyon, back to basics rin po tayo. Kung wala pong silid-aralan yung mga bata, paano po matututo? Kung gutom, Yorme, paano matututo? Kung walang libro, paano matututo? Kung walang access to internet, paano po matututo? Yung mga guro po natin, overworked, kailangan po ng tulong. Yung mga magulang po, ang rami-rami na pong inaatupag, pero ang rami ring inaasa po sa kanila, kailangan rin nila ng tulong. Ito po yung kailangan nating balikan. No? Kailangan tayo bumalik po sa mga pinakasimpleng mga bagay. Back to basics approach po, pagdating sa edukasyon, pagdating sa pabahay, pagdating po sa agrikultura. Back to basics po tayo. Simplihan natin yung mga solusyon. Huwag po masyadong komplikado. Dahil itong mga simple, alam naman ho natin, ito yung pundasyon na kung walang pundasyon, hindi po tayo makakaangat. Kaya pagdating po sa education, marami hong mga concern, napakaraming problema, pero pagdating po sa amin, sabi ko, simplihan natin. May silid-aralan, may pagkain, may libro. Tama po, Mayor, no? Simplihan lang natin. Yung pera, umaabot talaga. Hindi kung saan-saan napupunta. Yung perang napakalaking yan, 1.34 trillion, siguraduhin natin mapunta talaga sa kabataan. Mapunta talaga sa mga eskwelahan. Napakasimple lang po. At sa gayon po, kung ganyan po tayo, taon, makikita po natin yung mga pagbabagong nais po natin. And I think, in that way, magkaparehas po kami ng pananaw ng inyong pong leadership at si Yorme. Back to basics tayo. Magsimula tayo muli. Let's start again. Sabi po niya, move on. Ako po ang sinasabi ko lagi, kailangan magsimula muli. Let's begin again. Yung mga away, isang tabi, mag-focus tayo sa taong bayan. Ang bigyang pansin natin ay yung pangangailangan ng taong bayan. Alam naman po natin, hirap na hirap yung taong bayan ngayon. Sa taas ng presyo ng bilihin, sa taas ng presyo ng diesel at gasolina, alam naman po natin, napakaraming nahihirapan. Ang hinahanap po nila, ang kailangan po nila, yung pagtutok natin. Sa English po, responsive, no? Responsive governance. Inisip ko nga, ano ba yung Tagalog ng responsive, no? Ang pinakamalapit po na maiisip ko, maatupag. No? Maatupag na pamamahala. Kapag may problema, nandyan yung gobyerno, hindi humahadlang kung hindi nagpapaangat. Maatupag, inaatupag natin ang mga problema ng taong bayan at hindi tayo tumitigil hanggang yung mga problemang yan, isa-isahin po nating mawala at isa-isahin po nating mabago. Yan po yung nais naming makita at dyan po alam ko, magkasama po ang aming opisina at ang City of Manila. Bilang panghuli, alam ko naman po lahat tayo dito ay tumitingin po sa mga internet. Mukhang may pasabog po ata mamaya sa Senado. Yan po yung chismis. At posible nga po na ito na rin yung aking panghuling araw bilang chairman ng edukasyon. Pero alam niyo po, no, sa reflection ko, ito po, dahil si Yorme po nandito, yung pagmamahal po sa bayan, yung pagtutok sa mga mahalaga sa Pilipino, di naman po yan nakadepende sa posisyon. Hindi po yan nakadepende sa chairmanship. Hindi po yan nakadepende kung nanalo ka o natalo ka. Nakadepende po yan sa puso nating lahat, sa ating paghahangad na makatulong sa ating bansa. Kaya kung itong first year po natin bilang chairman ng edukasyon,
naisulong po natin ang pinakamataas na budget ng edukasyon, ang pinakamalaking pagpondo ng classroom sa ating bansa, ang pinakamataas na pagpondo ng feeding program sa mga kabataan natin, at napakarami pang mga reforma. Kung ito nga po ang huling araw natin sa pagiging chairman ng edukasyon, ang gagawin naman po natin ngayon, babantayan natin yung pondong yan, sisiguraduhin natin na yung bawat classroom na kalaan, mabubuo talaga sa tamang paraan at sa tamang presyo, at sisiguraduhin po natin ang lahat ng tulong na yan para sa ating kabataan, aabot nga po sa mga kabataang nangangailangan. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat po sa inyong tiwala noong nakaraang eleksyon. Salamat po, Yorme, at salamat po sa ating patuloy na samahan, sa ating patuloy na tulungan, sa ating pong patuloy na pagtatrabaho para sa ating minamahal na bansa. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyong lahat.